pond preparation. Para saan nga ba ito? At bakit mahalaga na pagtuunan natin ito ng pansin? Magandang umaga, kaibigan. Marami sa atin ang gustong magsimula o sumubok sa fish farming. Mayroon po ang gusto ay maglibang, ang iba naman po ay nais magnegosyo. Kung ano man po ang dahilan o layunin sa pagsisimula, mahalaga na mapagtuunan natin ng pansin ang tamang preparasyon sa ating paglalagay ng fingerlings o aalagaan na isda. Yan po ang ating tinatawag na pond preparation. Ang tatalakayin ko po sa video natin ngayon ay naaayon sa earth pond, mud pond, o yung traditional na palaisdaan. Sa mga darating na panahon ay gagawa rin po ako ng hiwalay na video ng pond preparation na aayon naman po sa concrete pond or tarapal pond. Kaya samahan po ninyo ako at ating himayin ang proseso ng pond preparation para sa pag-aalaga ng isda. Pwede po ito sa hito fingerlings at maging sa tilapia fingerlings. Ang una po ay ang proseso ng pagpapalabas ng tubig sa existing pond. Importante po ito para mailabas ang nagamit na tubig sa nakaraang fish culture o di kaya naman po ay para mailabas ang stagnant water na nakapondo sa di nagamit fish pond. Sunod po ay ang paghuli ng mga predators na posibleng kumain sa ating ilalagay na fingerlings. Ang halimbawa po sa mga ito ay igat, malalaking isda na kasalukuyang naninirahan sa fish pond na ating gagamitin, at maging ang mga palaka o butete na kadalasang umaagaw sa pagkain ng mga fingerlings, o mas malala, sila pa ang kakain sa maliliit natin na alaga. Makalipas po natin mahuli ang mga predators sa fish pond, ay kailangan natin itong burakan at i-repair ang mga pader at lupa na ating lalakaran. Bago ko po ituloy ang ating usapan, saan po ba nakaabot ang ating video? Saan po ang inyong lugar? Ano po ba ang tawag sa kapirasong lupa na nilalakaran ninyo sa pagitan ng fish pond? Dito po sa amin sa Laguna ay may dalawang tawag dyan, Tarondon at Pilapil. Pakisulat naman po sa comment section ang inyong sagot para matutunan din po namin ang iba't ibang tawag depende sa lugar na ating kinikilusan. Makalipas po nun ay susuyurin o aararuhin po natin ang lupa ng fish pond. Ang dahilan po nito ay para patayin ang iba pang posibleng predator na nakalubog sa putik. Gayon din, pantayin ang lupa at para na rin makasingaw ng maayos ang lupa para makabawas sa ammonia deposit ng nakaraang salang ng isda. May mga kasamahan po tayong fish farmers na isinasabay ang paglalagay ng organic fertilizer gaya ng ipot ng manok or synthetic fertilizer sa pag-aararo. Ito ay para mas mapaganda ang kondisyon ng lupa bago po kargahan ng tubig ang fish pond. Sisikapin din po natin magawa ng hiwalay na video ang paglalagay ng fertilizer sa fish pond sa mga susunod nating uploads. Kaya po please like, share, subscribe, and follow our videos para sabay-sabay po natin ma-enjoy ang ating paglalakbay sa fish farming.
Makalipas po nating mapatuyo ang lupa at masiguro na maliit na lamang ang tsansa na may predators pa sa ating pond, ay napapanahon na pong patubigan natin ito. Matapos patubigan ang pond, mahalaga na palipasin po natin ng ilang araw bago tayo mag-load ng isda para makatubo ng mabuti ang mga lumot at planktons sa ating pond. Ito po kasi ang natural na pagkain ng ating maliliit na fingerlings. At ito rin ay senyales na maganda na ang kondisyon ng tubig para sa ating mga ilalagay na isda. Hanggang dito na lamang po muna, kaibigan. Sana may naibahagi po ako kahit kaunting kaalaman. Para naman po sa mga kaibigan natin na may maibabahagi pang karagdagang kaalaman sa ating video, huwag po kayong mag-atubiling mag-comment, mag-message at mag-share ng inyong kaalaman. Ang atin pong mga video ay daan sa ating patuloy na pag-unlad. Hanggang sa muli, maraming salamat kaibigan and God bless.